Muling nanawagan mga kapatid si US President Donald Trump na sumuko na ang Iran. No, sumuko na lang daw ang Iran mga tol at nagbanta pa na aatakihin ng Oman kung magiging sagabal din ng Oman sa layunin ng Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary sa mga maiinit na balita ngayon mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so nagbanta muli mga kapatid si US President Donald Trump na bobombahin daw nila ng Amerika itong Oman kung sakasakaling magiging sagabal itong Oman sa mga plano o layunin ng Washington. Kasabay niyan mga tol, nanawagan si Trump na sumuko na lang daw ang Iran mga kapatid no, dito sa nangyayaring sigalot nila. So para malaman natin ang buong detalye, ito panoorin natin ang balita mula rito sa Net25 News and Information. Samahan ninyo ako mga tol. May panibagong banta si US President Donald Trump sa Iran at sa pagkakataong kung ito ay kasama na ang bansang Oman. Yan ay sakaling walang patunguhan ang pag-uusap ng dalawang bansa ukol sa pagwawakas ng digmaan sa Gulf region. Actually, si Trump na lang din naman ang nagsasabing nag-uusap sila ng Iran kasi ang Iran patuloy na iginigiit na hindi sila nakikipag-usap o nakikipagnegosasyon sa Amerika. Bagamat sinabi naman din ng Iran na nakikipagpalitan sila ng mensahe pero hanggang dun lang daw yon at walang negosasyong nagaganap. Pero iba ata ang interpretasyon dyan ni Trump at para kay Trump yun ay pakikipagnegosasyon. Pero sabi nga ng Iran, hindi sila nakikipag-usap sa US Oman lamang daw ang kausap nila sa kung paano nila pamamahalaan etong Strait of Hormuz. Gayong sinasabi din naman ng Amerika na sila ang may full control dito sa Strait of Hormuz. So ngayon mga tol, sinasabi ni Trump, sumuko na lang kasi kayo. Para wala nang gulo, no? Sumuko na lang kayo, tapos nagbanta pa siya sa Oman na ikaw Oman, madadamay ka rin. Aatakihin ka ng Amerika kapag hindi ka o kapag naging sagabal ka o naging hadlang ka dito sa dito sa layunin ng Amerika, no? Ano kaya mga susunod na tagpo mga kapatid? Anna Kui for the news. Pinapasuko ni Pangulong Donald Trump ang Iran upang tapusin na ang halos kalahating taong giyera ng Washington at Tel Aviv matindi na yung naging perwisyo at pinsala niya kontra Tehran. Sa isang manayam, sinabi ng Pangulo, dapat na nilang ilabas ang white flag of surrender. Magugunit White flag of surrender, sabing ganun ni Trump. tangis ang interim deal ukol sa pagtigil ng lahat ng operasyon militar ang napagkasunduan ng US at Iran noong Hunyo. Kaso paano mangyayari yun? Kung sa isang balitang napanood natin, sinasabi ni Galibaf, di ba, na sila ang nanalo dito sa gera. Hindi man daw sa larangan ng militar pero bigo ang Amerika at Israel na makuha nila yung kanilang pakay o yung kanilang layunin dito sa pakikipagdigma nila sa Iran. At sa puntong yon sinasabi ng Iran na sila ang nanalo. So kung ang iniisip ng Iran, sila ang nagwagi, kung ang kanilang pakiramdam ay sila ang panalo, bakit nga naman sila susuko? So tanong, may pagsuko nga bang magaganap? Diba? Para sa Iran mga tol, talunan etong Amerika, no? Gayunman, mabilis itong nawalan ng visa ng akusahan ng dalawang partido ang isa't isa ng paglabag sa Memorandum of Understanding. Samantala, nag-uusap ngayon ang Oman at Iran ukol sa pagbabalik ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, kung magiging sagabal ang Oman sa mga layunin ng US, aatakihin ito ng Washington. Noong Lunes, iginiit ni Trump sa Truth Social na ang numero unang layunin ay huwag payagan ng Iran sa kahit anumang paraan na magkaroon ng armas nuklear. Yun ang ipinagdidiinan palagi ni Trump sa lahat ng kanyang press con, interview at sa tuwing meron siyang speech o pagsasalita, lagi niya sinasabing hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Yun ang lagi niyang sinasabi.
sa kahit Yun daw yung number one goal. anumang paraan na magkaroon ng armas nuklear. Ana Queen, Net 25 Americas para sa Matanangag. Pero di ba lagi naman sinasabi ng Amerika na nasira na daw nila, mga tol, etong facility ng Iran at matatagalan daw bago mabuo ulit. Diba? Kung nasira nila, ba't hindi nila tuluyang sirain pa? Napakatagal na't humaba na, mga tol, etong panahon ng pakikipaglaban nila. Di ba sinasabi din ng Amerika na sila ang may pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo, pero tila ba sobrang nahihirapan sila, mga kapatid, dito sa nangyayaring labanang ito, no? O nag-iingat lang din sila? Ano sa tingin nyo? Lipat tayo ng ibang balita, mga tol. Yung pa rin, no, may kinalaman pa rin dito. Mula naman to sa UNTV News and Rescue. Ito yung tungkol sa pagbabanta naman ni US President Donald Trump na bobombahin nila ang Oman. No, tuloy natin. Nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman. Ito'y kung makakahadlang sila sa isinasagawang pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Iran. Sa isang panayam kay President Trump, sinabi niya na mayroon na rin umanong direktang back channel talks ang Estados Unidos sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Pero yan ay patuloy na itinatanggi ng Iran, no? So lumalabas, mga tol, na parang si Trump ang gustong makipag-usap dito sa Iran, pero ang Iran ayaw na siyang kausap, no? Again, mga tol, wala tayong pinapanigan dito sa maraming parte ng maraming pagkakataon ng ating pagbibigay ng reaksyon. May mga nagsasabi pro-US ako. O dito naman sa pagkakataong to, baka naman may magsasabi pro-Iran ako. Nagiging balanse lang kasi tayo at yung reaksyon natin ay batay lang sa iba't ibang mga balitang napapanood natin. So ano ba talaga totoo? May pag-uusap o wala? 'Di ba? Kasi patuloy sinasabi ni Trump na ikipag-usap daw sila. Paulit-ulit din namang sinasabi ng Iran, hindi sila nakikipag-usap, tanging Oman lamang daw ang kinakausap nila. So ano 'yun? 'Di ba? Kung nakikipag-usap ang Iran, bakit nila itatanggi? Alam naman nilang hindi yan sa kabutihan, o hindi yan mapapabuti kung itatanggi nilang nakikipag-usap sila rito sa Amerika. 'Di ba? Kaya nga si Trump bad trip din. At ilang ulit na rin nagbanta si Trump dito sa Iran. Pero ilang ulit niya rin naman kinakansela dahil may mga nagiging pag-uusap daw, which is yun naman ay itinatanggi ng Iran. Wala naman nangyayaring pag-uusap . Kaya ngayon nagsisilutangan itong mga bali-balita na si Trump is nauubusan na kasi ng armas. Diba? Nabibigyang diin palalo yan dahil halimbawa na lang nitong balita na pinapabawasan na ni Trump yung mga joint military drills ng Amerika dito sa South Korea. Diba? Kasi syempre alam naman natin malaki din ang ginagastos dyan. Tapos hindi niya na rin maibigay yung hinihiling nitong Ukraine kasi kailangan din daw nila. Diba? Ngayon gusto naman niyang gerahin etong Oman. O di nagkaroon na naman sila ng panibagong gastos niyan. Itinanggi ng IRGC na may pakikipag-usap ito sa US. O diba? Ayan tinanggi na naman nila. Gayunpaman sinabi ng mga opisyal ng Iran na araw ng Lunes na malapit na nilang mabuo ang isang kasunduan sa Oman hinggil sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Samantala, nagtapos na rin kahapon ang 60-day deadline para magkaroon ng kasunduan ng dalawang panig tungo sa pagwawakas ng kanilang alitan. Yung 60 days na yan, mga tol, yun yung mula noong nagpirmahan sila ng Memorandum of Agreement o yung memorandum, yung MOA nila, kung naaalala ninyo, di ba nagpirmahan sila. So ang bilis ng panahon, no? 60 days na pala nakakalipas, mga tol, 2 buwan na nakakalipas mula nung nagpirmahan sila, pero wala naman nangyari. So since tapos na, mga tol, etong 60 days na yan, ano na ang mga susunod na mangyayari? Yan ang ating aantabayanan sa susunod, mga tol. Dahil alam naman natin, whenever na nagkakaroon ng gera dyan o bakbakan dyan, is nadadamay ang buong mundo dahil nga nagbabago ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at apektado yan yung mga gasolina natin. Bilang isang Pilipino at bilang isang tao na naaapektuhan din dito sa mga nangyayari dyan, ano ang iyong masasabi? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.